guys! Welcome back again to my YouTube channel. Papasok na ulit tayo sa trabaho at dahil Monday, maagap umalis si Marvin kanina. Anong oras ba siya umalis? Mga 9? Kasi magre-review daw siya dahil madami daw siyang mga exam. Kaya hindi kasi siya nakapag-aral nung Sabado at Linggo, guys. Gawa nga ng diba ang agap niya nung Sabado. Ano oras siya? Alas 4. Napakaagap niya. Antok na antok pa nga siya nun eh. Tapos, pagkalabas niya ng 2, diba umuwi siya, nag-laundry siya. Tapos sinundo niya pa ako sa trabaho ko. Tapos nabukasan Linggo, may trabaho uli siya. Ayun, may trabaho uli siya. Alas 6, pero same din yung gising. Alas 3 ang gising niya. Sabi pa niya sa akin kahapon, hindi daw siya nakatulog. Alam ko kasi una siya natulog sa akin, tapos nakatulog na din ako. Tapos parang naalimpungatan ako, nakita kong gising pa siya. Nagsa-cellphone na, naglalaro, pampatulog. Nagising daw siya kasi daw ang likot-likot ko. Hindi ko na malayan kasi sumisiksik pala ako sa kanya. Sumisiksik daw ako sa kanya, nagising na daw siya hanggang di na nakatulog. Nagpapatulog daw siya gamit yung paglalaro sa cellphone niya. Agap niya kahapon. Tapos ayun, sinundo niya uli ako dun sa trabaho ko. Sabi pa nga niya sa akin, babagsak na daw yung mata niya kasi nga ilang oras pa lang daw yung mga tulog niya. Iniintay nga niya ako kasi malayo nga yung pinagtatrabahuhan ko. Tapos yan, pagkagising kanina, hindi na siya breakfast. Pero tumayo na din ako nung nag-alarm siya. Hindi pala agad ako tumayo kasi naligo pa siya, para nakatulog pa ako. Tapos, nagbibihis na siya nung talaga ako tumayo na. Tapos, tinulungan ko siyang maggayak-gayak. Pinaggayak ko siya ng pagkain niya. Kasi pupunta daw siyang library. Mamaya pa yung out niya, guys. 8:30 ng gabi. Tapos nakita niyo sa GC nila, nagsisend sila ng video ng mga kaibigan niya. Mga kanya-kanyang laptop, mga nag-aaral sila ngayon, guys. Ang ganda ng ngayon, no? Taas ang sikat. Ayan. Akala nyo parang spring na. Pero winter pa rin eh. Naubos lang yung mga snow sa kalsada, dyan sa mga damo. Gawa ng umulan nga nung nakaraan, guys. Grabe, taas ang sikat ng araw. Tapos ngayon, feels like -5, kaya malamig. Tapos, binitbit ni Marvin yung gloves. Kasi yung gloves niya, binigay niya sa akin. Para yun daw ang gamitin ko. Kasi nga yung mga gloves ko nga, puro magkakaibang kulay dahil nawala. Lagi ko naiiwan sa sa bus. Ayan, ang itsura, ang ganda. Maliwanag ngayon, hindi madilim. Tapos, ngayon na nga, naghahanap siya ng gloves. Tapos sabi ko, di ba nasa akin yung gloves mo? Gamitin mo na muna. Oo nga. Sige. Tapos, ayun nga, guys. Sabi niya sa akin kagabi pagka-uwi namin. Kasi nag-laundry pa siya pagka-uwi namin. Nag-laundry siya, tapos nagtiklop ako. Tapos si Marvin, nung nakita niya nagtitiklop ako, tinulungan niya pa ako magtitiklop. Tapos may tinitingnan niya sa laptop niya kasi yung parang sa school nila. Basta yung app ng school. Inopen niya yung kanyang parang, hindi ko tanda kung anong tawag doon. Inopen niya kasi chine-check niya yung mga, mga kailangang sagutan pa niya, mga activity, mga assignment, ganun. Tambak na si Marvin ng gawain, guys, sa school. Kaya sabi niya, paano ko ba ito gagawin, be? Sabi niya ganun. Kasi ang napakadami na nga daw niyang ginagawa. Tapos yun, bali natutuwa siya kagabi kasi nung chinek niya yung pasok niya sa trabaho, bali 3 days, bali 8 hours na siya, guys. Mas madami talaga yung oras. Kasi nung last time nga, kaya nagkaroon siya ng Sabado, gawa na hindi makakapasok yung pang Sabado talaga. Tapos ayun, pag-check niya, 3 araw na yung trabaho ko. Sabi niya gano'n. Kailangan ko na talaga i-manage yung oras ko. Gawa nga ng, dami kong ginagawa sa school ngayon. Kaya sabi konti na lang, be. Kasi January, katapusan na ng January, February, hanggang April ka na lang. Malapit na. Sabi kung kailan
patapos na yung pasok, mas madami yung ginagawa, sabi niya. Ay nga pala, ingay nga pala 29 na, bayaran na ng mga bills namin. Mga bills namin, oo nga, nung babayad sa bahay, magbabayad tayo sa Fido, sa transpo namin. Tapos kukomputing ko na rin kung magkano yung nagastos namin ngayon sa grocery namin. Kasama na yung kain sa labas, guys. Mas malaki sigurado ngayon kasi nga nag-birthday ako. Kumain kami sa labas ni Marvin. Tapos, ano pa ba? Yun nga, di ba mas malaki na yung expenses namin ngayon. Babayaran na nga pala. No, ang bilis, grabe. Pagkatapusan talaga, parang namumugrot na ako kasi bayaran na lahat. Pero at least naman, nababayaran natin lahat ng mga bills natin. Tapos may nabubukod naman kahit konti. Kasi mag-iipon na nga kami para sa tuition ko. Pag nabuo, saka tayo mag-aaral, guys. Pero syempre, mayroon pa kaming ibang iniipon Babayad pa tayo ng utang. Bilis lang yan, kaya namin yan. Baka may nakakakita nung ID po ni Marvin. ID niya sa school na wala. Loko-loko yun. Nalaglag siguro sa bus or sa school. Doon lang niya naman nabibit-bit yung ID niya Sabi ko magpagawa siya, ang bago. Akala kasi namin $6 lang. Tapos nung tinanong niya, 25 pala isang ID sa mahal. Matatapos na naman siya. Yun. Kaya baka hindi na talaga magpapagawa si Marvin. Guys, ito na sasabihin na ako papunta sa trabaho. Naiwan ako nung bus ko. Yung una yung dadating ng 2:09. So, naghintay ako ng 22 minutes para sa next bus. Dadating ako doon sakto lang sa oras. Nagmamadali nga lang ako. Parang meron lang 5 minutes para mag-bihes. Tapos, diretso na ako sa trabaho. Ang lamig-lamig pa naman ngayon. Naghintay ako doon. Guys, nag-message na si Marvin. Tapos na daw siya mag-quiz. At nakakuha daw siya ng A. Taray. Kanina lang nag-review. Tapos sabi ko kung kumain na siya, hindi pa daw. Kasi 10 minutes lang daw yung pagitan para sa next na subject niya. Tinapay. Break time, guys. Nagdala ko ng asin para makapag-asin tayo sa itlog na dala ko. Kaya muna yung kakain natin. Update ko na lang ulit kayo mamaya pag pauwi na ako o nasa bahay na ako. Si Marvin kasi anong oras na ngayon? 6:30. Si Marvin di pa nag-message sa akin kasi may klase pa siya. 8:30 pa yung nabas niya, guys. Busin ko lang to, tapos babalik na ulit ako sa trabaho. Kasi yung machine ko medyo pumapalya-palya, kaya baka matagal na ako. Kaya dapat makarami ako ng boxes ngayon. Hello guys, kauwi ko lang galing sa trabaho. Tapos mag-ano lang ako kasi nagugutom ako. Medyo na-stress tayo ngayong araw. Ay. Pero okay lang, kaya natin yan. Bali, pinagluto pala ako ni Marvin ng spam. Kasi sabi ko kung may spam pa, sabi niya madami pa daw. Ayan. Nagluto na rin siya para bukas na pagkain niya, guys. Pang-breakfast niya kasi 5:30 daw siya gigising bukas dahil 7:30 yung pasok niya sa school. Ang agap, no? Tapos, ito pa, meron pa siya dito. Longganisa na pinapalambot niya. At lulutuin nga daw niya. Tapos meron siyang nilabon na itlog din na nakaredy. Ang dami niya bitbit kasi kinulang daw siya sa kinain niya kanina. Doon sa, sa sisig. Sa sisig daw. Napabili daw pati siya nang wala sa oras. Kasi nagugutom nga siya. Konti lang kasi kanina kasi syempre, tumayo lang din ako kanina para tulungan siya magkayak. Wala na rin time para magsaing ako, guys. Nagsaing ako nung pag-alis na niya. Wawa naman si Marvin. Tapos, yun nga guys, may magandang balita. Pero hindi pa namin alam kung hindi ba ito magiging apekto sa pag-apply namin ng PGWP or pagdating ng pag dumating na din sa time na mag-apply kami ng PR, di ba? Pag pinalat kami.
Kasi si Marvin, nag-apply siya ng scholarship guys sa Centennial kanina. Nag-fill up siya, tapos yun, nag-email sa akin. Hindi ko alam kung kanina or mga last few days pa siguro. Tapos kanina nag-email sa kanya na pasok siya sa scholarship guys. Pasok yung mga grade niya. Tapos, yun nga lang, kaso kinakabahan kami kung paano namin naasikasuhin. Paano niya asikasuhin yung kanyang scholarship. Kasi hindi ko na maalala, may nag-share kasi sa akin na yung kakilala daw nila. Mataas daw yung grade nung Seneca ata, mataas daw yung grade. As in daw ang tataas. Ang nangyari daw, yung kalahati ng tuition daw ibinalik sa kanila. Yung ganun. Ewan ko kung naging scholar din sila or ewan, di ko na nalimutan ko na kasi andito ang tuwa ako kanina sa trabaho ako nung sinad ni Marvin. Tapos sabi ko magtanong-tanong tayo kung paano ba yan, kung pwede ka nga. Kasi syempre sayang nga, baka maibalik yung kahit mga magkano dun sa binayad namin na tuition niya. Hindi ka nang aalanganin kasi siya mag-apply ng scholarship kasi baka daw mamaya makaapekto nga daw. Pero magpo-post kami dun siguro sa ibang group ng mga student dito sa Canada kung may nakapag-try ba ng mga ganyan na scholar. Siyempre, kalimitan pang baka mamaya mga pang PR lang siya or citizen, hindi para sa mga international students. Pero kasi may nakarinig kasi ako pag matataas kasi yung grade, parang binabalik nga ng school yung half ng iyong tuition. Di ba laking tulong nun pag naibalik yung half ng niya. Kasi mula nung first sem niya, ngayon fourth sem, pang-apat na sem na niya, lahat matataas yung tatlong sem niya, matataas lahat yung mga grade niya. Pasok nga sa mga honor. Nagulat naman kami, syempre, pag scholar, syempre, diba? Mag-expect talaga mataas talaga yung grade. So, hindi niya inaasahan na pasok talaga yung grade niya. Itatanong daw niya bukas sa mga kakilala din niya kasama. Tapos may tinanungan din siya, hindi naman nagre-reply. Ayun. Ako yung nag-jacket. Bigla namang uminit na. Kanina kasi nilalamig ako kaya ayan, tatanggalin muna natin guys. Kung noon pa namin nalaman yung scholar na ganyan. Kung alam, hindi naman nun. Alam na rin kasi namin about scholar kasi sabi nga ni Marvin, nag-search kasi siya before kami dumating dito sa Canada. May mga scholarship nga sa school. Kaso nga nag-aalanganin siya mag-apply kasi syempre maintain niya yung grade syempre, diba? Kasi dapat matataas yung grade. Baka ma-stress naman siya. Scholar ka nga tapos yun na-stress naman si Bebe kasi nag-work pa siya. Kaya hindi siya nag-try mag-apply. Tapos sabi ko, kailan ka nag-apply? Kala ko kasi noon pa siya nag-apply. Kasi hindi naman niya nasabi, nag-apply siya. Sabi niya, nito lang daw siya nag-apply. Kaya, pwede pa pala yun. Kasi parang hanggang February 7 ata. Para i-provide niya yung ibang mga requirements, guys. Yun, magtatanong kami. Diba, sayang mo. Galing ng bebe ko. Scholar. Kasi niya na sa akin yung gusto daw niya maging scholar para nga at least daw hindi ganun kalaki yung gagastusin para sa tuition niya. Kaya ayun. Sana'y pala rin. Kaya sabi ko sa kanya kung gusto niya mag-masteral, hindi muna ako mag-aaral. Ituloy mo muna yung pag-aaral mo. Kasi nag-enjoy na nga siya sa electrical. Pag gusto niya na i-masteral, pagiging engineer na talaga. Kasi di ba technician lang si Marvin. Ay sabi niya sa akin, saka na daw yung kanya. Baka daw magbago pa isip niya. Unahin daw muna ako. Mag-aral muna ako. Bago daw siya. Yung ganon. Oh my God. Nakakaano naman school. Magtatanong-tanong din ako guys. Kasi hanggang February 7 pa. So may ilang days pa naman para mai-provide niya ang ibang mga requirements. Sa mga may alam po dyan, baka naman share nyo naman yung experience nyo. Pagiging scholar dito sa sa Canada. Hindi ba yun magiging apekto sa namin pag-apply ng PGWP? Wala lang, gusto lang namin i-make sure talaga. Kasi ang hirap na dyan, pre.
naka-isang taon na kami dito, tapos magkamali lang kami ng isa, hindi kami ma-approve sa pag-apply na pag-renew namin ng visa namin. Kasi pa-expired na yung visa namin this year. Kasi patapos na yung school niya. So, yung a-apply man namin PGWP niya, yung 3 years na pagtatrabaho ni Marvin dito, kasama ako. So, yung Marvin ngayon, nagpapaantok na siya kasi nga maaga pa nga siya bukas. Mas dumating ako, konting istoryahan lang kami ni Marvin. Sa ganap kanina sa school nila. Tapos may sinashare yung kaklase niya. Kasi yung kaibigan natin ng kaklase niya. Kati guys, nag-a-apply siya ng OINP ba yun? Basta ganun nata. Nalimutan ko na kung ano. Parang pasipasok yung kanyang trabaho ngayon. Yung trabaho niya parang skilled ata. Tatanong ni Marvin kung paano daw yun. Para daw masubukan din namin yung ganung pathway. Kasi syempre madami naman yung pathway pag-apply. Kasi yun, yung kaibigan niya, student din dito, parang kasabayan din namin ata winter intake, 1 year na din. Pwede na siyang mag-apply for for PR, diba? Sana all. Kasi nga ang ganda ng trabaho niya. Ang galing kasi eh. Sana all. Pero dadating din tayo dyan. Hindi, kahit medyo matagal, at least, diba? Bibigay sa atin ni Lord. Naniniwala naman kami dyan ni Marvin na dadating din yung time para sa amin. Kasi syempre yung iba mga kakilala namin naka-skilled na sila. So, ilang months na lang pwede na sila mag-apply ng PR kasi yung points nila dire-diretso. Kami wala pa kaming points kasi hindi naman ako skilled. Si Marvin, skilled naman siya, baker, kaso hindi siya naka-full-time. Kailangan naka-full-time. Wala naman akong ibang mahanap na trabaho skilled kasi hindi naman ako skilled din sa Pilipinas, diba? Kung nag-welder pala ako, no? Bala ko kasi nung before kami pumunta dito, mag-aaral ako ng welder. Pati si Marvin. Oo nga, no? Si Marvin welder dapat mag-aaral kami noon. Kaso nga decide namin bumalik sa Manila. Ako, nag-decide akong bumalik sa Manila para magtrabaho, pandagdag sa mga panggastos ko nga sa mga requirements papunta dito sa Canada. Siyempre, ang laki-laki din ang gastos dito, no? Yung welder ata doon sa lugar namin sa Mauban. Ano siya? 6 months ata yun, guys. Libre ata yun, libre. Kasi ang alam ko sa Tesla, mga libre yung kalimitan, yung mga ganyan-ganyan. Or may bayad, pero hindi naman ganun ka-laki. Kaso nga yun nga, wala tayong choice. Kailangan ko mag-Manila, kailangan ko may pandagdag sa mga pang-asikaso ko. Kasi hindi naman pwede yung asawa ko lahat ng magagas, pati yung mga requirements ko siya rin gagastos, diba? Kailangan ko ng money. So, papaalam na ako, guys. Update ko na lang kayo kung anong mangyayari dun sa scholarship ni Marvin. Sana makuha namin. Hindi maging, hadlang sa pag-apply namin ng PGWP. Ay, kanin pa. Congrats ko na lang si Habi. Kung hindi man namin makuha, at least naging happy naman yung Habi ko kasi alam niya na sa sarili niya na pasok siya sa scholarship. Hindi nga lang siguro pag dumating na yung time, diba? Time na gusto niya mag-aral or masteral, possible siyang makapag-apply sa mga ganyang scholar. Kayang-kaya niya yan. Sabi ko, kahit huwag kang magtrabaho. Focus mo lang yan. Tapos after mong graduate, ikaw na bahala sa lahat. Charin. So guys, kakain muna ako. Enjoyin ko muna yung pagkain ko. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko po. Bye!